Kay bulubiata kung kinsa ang target sa yawa mga higala karon nga panahon kani mga bata ug ang kani mga teenagers, kani mga young people nato. You know why? Because Satan knew mao ni sila ang mupuli sa mga tao karon. Sila no ang mupuli pila ka years gikan karon. So importante nga kita mga igsoon mag-invest kita, magtanom ta sa mga bata. Diya silang kinabuhi, tamna nato sila pulong sa Ginoo. Amen? Amen. So karong kuan, buntag na ko'y hangyo sa inyong tanan, dili ta ninyo magdugay. Kuha na to mga Biblia, abrihan nato di sa Matthew chapter number 22. Matthew chapter number 22. Unya, magbasa ta og 14 verses. So medyo daghan ang mga bersikulo nga atong basahon. Ako na lang magbasa because of time. Matthew chapter number 22. Unya, magbasa ta diri sa verse 1 hangtod sa verse 14. Kung naabot mo, say amen. Kung wala kay Biblia, na diri sa ato ang projector. Pero kung naa kay Biblia, gamitay mong Biblia. Ayaw lang pag-depend sa projector. Kung wala Biblia, ay projector. Kung naay Biblia, use your Bible. Verse 1. And Jesus answered and spake unto them again by parables and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Verse 5, But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together all, as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then saith the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Magpray ta. Our Heavenly Father, we thank you for this opportunity to worship you in spirit and in truth. Salamat Ginoo sa mga katawhan, Lord, nimo nga nagsimba karon o sa mga bisita nga ning join sa amo ang panimbahon. Lord, I pray nga ikaw Ginoo magpanalangin sa tanan nga naa dinhi o nagaampo ako Ginoo nga panalangini po ang mensahe. Lord, I pray nga istoryahan Lord ang mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing, hayagi ang ilang mga hunahuna. And Lord, I pray nga masabtan nila ang imong pulong. Nagaampo ako Ginoo nga kini nga mensahe maghatag Ginoo og encouragement para sa tanan. Ug nagaampo pud ko Lord nga kung naay mga bisita namo dinhi nga simba karon Lord nga wala pa nakabaton sa kaluwasan. Nagaampo ako Ginoo nga unta Lord gan maangkon niya ang kaluwasan ug maluwas siya karon nga buntag. Help me Lord today as I speak. Fill me Lord with your Holy Spirit. Guide me Lord God. Father, itugyan na ako ang tanan sa imo kay wala gid may mabuhat kung wala ka. O kining tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat. Pwede na taninyo maglingkod mga igsoon. Karong buntag ang ato ang paag emphasis sa ato ang mensahe kay kaning mga pulong nga giingon sa ato ang Ginoong Hesukristo sa verse number 5.
but they made light of it. Mao ni ang atong mensahe karong buntag. But they made light of it. Unsa man na sa Bisaya? Sa Bisaya mahigala kana nga mga pulong kay apan wala ra nila kini gitagad. Apan wala ra nila kini gitagad. Now, kani nga kapitulo, si Jesucristo naghisgot siya about sa parable of the wedding feast. Ang hari, naghanda siya dako nga handaan. O kini mga higala nga handaan, nagpicture ni siya sa kaluwasan. Kompleto na ang tanan, andam na mga pagkaon, unya ang katong mga gipang-imbitar padto na dito sa sa wedding. Pero unsay nahitabo mga igsoon? Unsay gibuhat aning mga gipang-imbitar, no? The Bible says, but they made light of it. Apan wala ra nila kini gitagad. Now kini nga mga tao nga gipang-invite, wala ni sila kasuko. Wala po ni sila ingon mga higala nga na sila conflict. It simply means mga igsoon nga wala lang gyud sila pakabana. Murag wala lang sa ila, murag gibaliwala lang nila mga igsoon ang katong gihatag nga invitation sa hari. They treated it as nothing. They ignored it. Wala nila giseryoso og dawat ang invitation. Now daghan kaayog mga tao karon nga ingon ani. Kung imuha mga higala nga tan-awon ba no sa atong panahon, daghan kay mga tao nga ingon ani. Wala nila ingon nga gi-reject si Kristo openly, but they reject Him quietly. Naapoy mga Kristohanon karon nga wala nila gi-reject ang pulong sa Dios openly, but they reject it silently. Makita ninyo kung atong hisgutan no, ang mga Kristohanon, daghan ba kay sa mga Kristohanon mga higala nga kung imo silang tanawon, murag ilahang gi-honor ang Word of God, ilahang gipaminaw o gidawat ang pulong sa Ginoo, pero mga higala, human nga ilahang nadunggan ang pulong sa Ginoo, ilaha ra gihapon gi-reject ang pulong sa Dios nga ilahang nadunggan. Daghang mga Kristohanon nga gasimba, pero mga higala, ini magsimba, ang katong pulong nga gitudlo sa ilaha, inigawa sa simbahan mga higala, ilaha ra ang gibaliwala. Wala nila giseryosog dawat ang pulong sa ato ang Ginoo. Kay balo ba mo mga higala that God is always calling? He always invites people to salvation, to repentance, and to a changed life. But the sad truth is this, daghan kaayog mga tao karon nga nakadungog sa tawag o sa panawagan sa Dios o sa tingog sa Ginoo, yet they don't take it seriously. Nadunggan nila ang tingog sa Ginoo, pero may murag wala lang nila gi seryoso o kanang paminaw o dawat ang kaning tingog o ang kaning panawagan sa Ginoo. Now, let me give you 5 things this morning, mga higala. Number 1, gikan diri sa ato ang gibasa, mga higala, I want you to understand this, that God's invitation is serious. Ang wedding feast, nga ato ang gibasa diri sa Matthew chapter 22, nagrepresent ni siya God's plan of salvation, Christ's finished work, and heaven's open invitation. So ang hari, nag-imbita siya sa mga tao because he desired fellowship. Nag-invite ang hari may gala sa mga tao because he wanted them to be present in the wedding. Gusto ba sa hari nga katong mga tao naa sa kasal? Kung atuan ang mga higala i-apply sa atong spiritual life, gusto ba sa Ginoo nga unta ang tanang tao naa dito sa langit? That's why He prepared everything already. Mao na may higala no nga dili na kita ang gi-hire sa Ginoo para maoy mag-prepare og pagkaon, dili kita ang gipaluto. Wala ta mga higala giingnan sa Ginoo nga pagkuan mo da, pagluto mo, trabaho mo yana para makasulod mo, makaapil mo diri sa kasal. Na siya gi-hire may higala nga mga magluto. The food is ready. Ang kanang kuan na lang, ang kanang sa tao na lang kay muadto na lang dito mga igsoon.
No? Kay gi-invite man sa Ginoo ang tanan. Pero mga higala, gikan diri sa atong gibasa, you know what? God desired fellowship. He wanted the people to be present. That's why He prepared everything. Now, kini may gala, nagpakita nga ang Diyos, seryoso siya. Seryoso siya about saving people. He invites through His Word. He invites through preaching. He invites through conviction of the Holy Spirit. And He invites through second chances. Tinuod mga higala ang tawag sa Diyos. Kung ang Diyos may higala magtawag sa atua, kung ang Diyos mag-istorya siya sa ato diha sa iyang pulong, God is not joking with us. Dili siya paminaw, ang kaning invitation sa Ginoo, ang kaning panawagan sa Ginoo, ang kining pulong niya sa atua, dili ni siya mga higala casual. Kung inyong tanawon mga higala, no, kung hisgutan nato ang kaluwasan, iyahang gipadala iyang anak. Iyang gibayran mga higala ang atong mga sala, pinaagi sa dugo sa iyang anak. Unya iyahang giabrihan ang pultahan. The Bible says in Matthew chapter 22 in verse number 4, nagingon ang pulong sa Ginoo diri mga higala. Again, He sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner. So in other words, all things are ready. Pero kay balo ba mo unsay problema? Ang Diyos na ang nag-andam sa tanan. Naana ang pagkaon. No? Naana dira mga higala. O karon gitawag na lang niya ang katong mga gipang-invite. But the problem is point number 2. People make light of it for many reasons. Now, ang Ginoo mga higala, ang hari, nanawag na. Oy, andam na ang mga pagkaon diri. Anhin na mo. So mga igsoon, gitawag. Karon unsa may giingon aning mga tao nga gipang-invite. Sa versikulo 5, nagingon diri ang pulong sa Dios, but they made light of it and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. So sila mga higala, no, wala nila may gitagaan o kaning pagtagad ang katong invitation sa Ginoo. They made light of it. Unya mga higala, no, wala gid sila ning adto. Now ngano man nga daghan ang wala ming tagad sa invitation. Una sa tanan, makita nato diri sa bersikulo 5, nagingon ang Bible, but they made light of it and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. Ang rason nga nung wala nila gidawat ang invitation, tungod kay busy ang kaning mga tao sa mga temporaryo nga mga butang. No? Busy sila, no, sa ilang umam, sa ilang negosyo, sa ilang trabaho, o sa ilang pagpangwarta mga higala. Abi ninyo ba no, daghan kay mga tao karon kung imuha mga higala tanawon, ingunani gyud ang ilang ginabuhat. No? Ang Ginoo nagtawag sa ilaha for their salvation. Ang Ginoo mga higala nagtawag sa ilaha for repentance. Karon na ang panahon nga mudawat ka sa akong kaluwasan. Karon na ang panahon nga maghinulsol ka ng sala nimo. Karon na ang panahon nga kinahanglan baguhon nimo ang imong kinabuhi. Kay hapit na ang oras, hapit na ang katapusan. Karon na. Pero kay balo ba mo no, for some reason mga igsoon, wala ginapaminaw sa mga tao ang katong tingog sa Ginoo. Wala gipaminaw sa Ginoo ang iyahang panawagan ug ang iyang invitation. Naghimo sila mga laylahi nga mga rason, kay basin mga higala, busy sila. Ug tinuod mga igsoon, mauni ang usa sa mga rason nganong nay mga tao dili moduol sa Ginoo. Dili mohatag panahon diha sa iyaha. Dili magsimba kay ngano man busy sila sa ilahang mga panginabuhi, busy sila sa ilang trabaho, busy sila may higala sa pangwarta. Amen. Kay balo ba mo nga kaning mga butangan ni nga ako ang gihisgot sa inyo mga higala, dili ni sila mga dautan, pero ang problema mga higala kay gihimo nila no nga mas importante ang kaning mga butanga kaysa sa Dios. Kay balo ba mo nga dili sala o dili dautan nga mangwarta? Dili sala og dili dautan nga madabaho? Dili sala og dautan mga higala nga manginabuhi?
Pero ang sala may gala ug ang dili tama kanang mas ipalabaw na nimo na sila kaysa sa Dios. Mas tagaan nimo sila taas nga importansya or priority kaysa sa Ginoo. You see, may gala, ang mahimong problema kung unahon na nimo ang trabaho kaysa sa imong pagsimba. Ang problema kung mas imo ang ginapang priority ang pangpangwarta kaysa sa Ginoo. So ang issue diri mga igsoon sa ato ang gibasa kay priority problem. Mga igsoon, ang uma sultian ta mo kanang mga uma masunog na napuhon. Ang kanang negosyo matapos na, ang lawas nato makunot niya mamatay ni. Pero ang kalag nimo may gala magpadayon na sa walay katapusan. Mo na may gala nga ang Dios na nawag siya sa imuha og something more important pa kaysa sa imuhang mga ginaasikaso ginatiman diri sa kalibutan. And that is your soul mga igsoon. Amen. So ngano may gala ning balibad sila sa invitation? Nga naman may lang nga, wala nila gitagaan o kaning pagtagad, gi-ignore nila, tungod kay busy sila sa mga temporaryo nga mga butang. Higala, paminaw mo sa kuha, sultihan ta mo, ayaw kay mo palabi ka busy sa inyong mga ginabuhat, may galada sa inyong kinabuhi. Na ay mga panahon nga inyuhan ang asikasuhon, inyuhan ang buhaton, inyuhan ang atimanon may gala, but when it comes may gala, kung panahon na nga simbaho na to ang Ginoo o kanang Ginoo may gala, gusto siya makigstorya sa imo, kinahanglan nga imuha gyud ang ipadaplin sa unya paminawon nimo ang Ginoo. Kay basig naa siya may gala isulti sa imuha. Basig naa siya may galay kaning mensahe para sa imuha. Basig naa siya ihatag nga warning sa imuha. Basig naa siya itambag sa imuha. Basig naa siya may galay pulong para sa imuha. O kung dili nimo na may gala tagaan og panahon may gala, ma-miss gyud nimo ang sa mga pinaka-importante nga butang nga ihatag sa Ginoo sa imuha. You know why people may gala nabutang sila sa peligro? Tungod kay wala nila ginataga og panahon ang Ginoo nga makigstorya sa ila. Kay busy sila sa mga uban nga mga butang. You know what? There's nothing wrong nga kita manabaho ta. There's nothing wrong may gala nga kita mga igsoon manginabuhi ta o mangwarta ta may gala, pero importante tagaan nimo panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Ikaduha may gala nga rason nganong ilang gi-ignore mga igsoon ang invitation mga igala, gawas nga busy sila sa mga temporaryo nga mga butang, pero ikaduha may gala naanad na sila sa mensahe. Naanad na sila sa mga mensahe. Ug mao niya makita po nato sa atong panahon karon. In fact, makita nato ni sa daghan nga mga Kristohanon. Daghang mga Kristohanon karon may gala nga wala na kay nila ginatagaag pagtagad ang pulong sa Dios, gipakawalay bili nila ang pulong sa Ginoo. Kay nga naman naanad na sila sa pulong sa Ginoo. Sige na nila madunggan. Nakadungog na sila ani sa una, kay balo na sila ani ug mao ni nga para sa ilaha ordinaryo na lang ang kanang mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. That's why they take it lightly. You know what? This is the problem of many Christians, no? Mo na mga higala ba no, mas pilion sa Ginoo may gala ang katong mga katong mga wala pa kaayoy kaning kaalam. Katong mga bagko pa mga higala. Kay nga naman para sa limang presko ang tanan nga madunggan nila gikan sa pulong sa Ginoo. Ilahag yung ginadawat, ilahag ginaseryoso mga igala o paminaw ang katong pulong nga gikan sa Ginoo. Unya ilahag yung ginapaningkamutan mga igsoon ug apply sa ilang kinabuhi. You know what? Ang danger kasagaran sa life sa Kristohano kay kung magkadugay siya may gala, umaanad na siya sa mensahe gikan sa Ginoo mga igsoon, dili na kay niya paminawon ang pulong sa Ginoo. As a result mga higala, mo compromise siya unya ang kanang sala, no? Dili niya mga higala, dili niya bubuyan sa iyahang kinabuhi. Unya kung naay kaning warning ihatag ang Ginoo sa iyaha, naay mensahe ang Ginoo para sa iya, dili na niya mga igsoon dawaton seriously ang katong pulong nga gihatag sa Ginoo sa ila. Amen. Nga naman naanad na sila sa mensahe. Higala dili biabot pasabot gatungod kay balo na ka sa pulong sa Dios, safe na ka. The Bible says, how shall we escape if we neglect so great salvation? How many believers karon nga gibaliwala na lang nila ang pulong sa Dios? They treated it as nothing. They ignore it and they make light of it. Ang mga warning sa Ginoo, ilang ibaliwala. Ang mga mando sa Ginoo, ang iyang mga instructions, ang iyang mga tambag, gibaliwala na lang sa mga uban nga mga magtotoo. Kay balo ba mo mga believers nga naay serious consequence kung ato ang kanang ibaliwala ang pulong sa Ginoo.
That is point number 3 na to kanong buntag. Making light of it has consequences. Kay diri sa atong gibasa may gala, miabot gyud ang paghukom. The Bible says in Matthew chapter number 22 in verse number 7. Nagingon ang Bible diri may gala in Matthew chapter 22 in verse number 7, but when the king heard thereof, he was wroth. Nasuko siya mga igalam. And he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. Amen. Kani picture mga igsoon nga kung sige nimo baliwalaon ang pulong sa Ginoo, there will come a time in your life that God will judge you. God will punish you. Moabot ang pagkastigo sa Ginoo sa imuha. Mo na nga dili maayo may gala nga ato ang ibaliwala ang pulong sa Ginoo. Ibaliwala ang iyang mga warnings, ibaliwala ang iyang mga tambag, ibaliwala ang iyang mga instruction, ibaliwala ang iyang mensahe mga higala. You know what? This is the problem of many of us today mga igsoon. No? Kada Sunday magsimba ta, Thursday may gala, and then we hear the same message over and over and over and over again. So tungod mga igala, kay naada na ta sa mensahe, murag dili na kayo nato mga igsoon dawaton seriously ang pulong sa Ginoo. Unya, diha sa gawas, nagakuha na ta, nagadawat ta tagsala, unya kung kita musimba na puta niya, seryahan ta sa Ginoo, bahin na lang sala, dili na nato mga igsoon seryosohon o paminaw ang pulong sa Dios. I-reject nato, inigawas nato sa simbahan, unya padayon gyapon ta mga igala sa pagbuhat anang sala. Kay balo ba mo, sama sa atong gibasa diri, nga gi-destroy, gipatay sa Ginoo may gala ang katong mga tao, simbolo na siya nga kung sige nato ibaliwala ang pulong sa Ginoo, kita mga igala moabot ang panahon silutan ta sa Ginoo. Because God will not take His word lightly also. Amen. Pag na siya ihatag sa ato nga pulong may gala, God expects us mga igsoon nga atuan ng paminawon o seryosohon nato dawat. Dili lang nato may gala nga igo paminawon. Unya hiniguman nato paminaw human sa simba o human may gala nga natudluan ta, ato ang ibaliwala lang human mga igsoon nga natudluan ta og nasultian ta. Kana ang problema karon sa kadaghanan mga Kristohanon. Matingala ka, na mga uban ng mga Kristiyan, kasi simba, pero nagkalala ang ilang kinabuhi. Nagkakarnal ilang kinabuhi. Nagka-wordly silang samot. Nga naman na, kasi mo tagsimba. Well, ang problem mga igala, wala sa pulong sa Diyos, wala sa preaching, wala sa preacher, wala sa Ginoo, nasa tao nga gisturyahan sa Ginoo. Kaya nga naman, wa na minaw. Wa niya giseryoso paminaw, wa niya giseryoso dawat. Ang pulong sa Ginoo. You know what? That's the problem kung imong dawaton ang sala. Amen. Kay kung mudawat kag sala sa imong kinabuhi may gala, ang pulong sa Ginoo di na nimo may gala dawaton. Imo na lang i-ignore. Magpakabungol ka. Magpakabuta-buta kunuhay ka. You know what? Ang Biblia nagsulti nga naay consequence mga igsoon kung ato ang ibaliwala ang iyahang pulong. You know what? Ang Diyos mapailubon, ang Diyos mapinanggaon, pero kung baliwalaon pud nato ang iyang kamayo sa atong kinabuhi may gala, ang Diyos mosilot pud. Ang grasya na ay limit. Ang oportunidad dili na permanente. Ang pultahan mga igala, dili na permi abre. Amen? Busa mga igala, ayaw abusaha ang kamayo sa Ginoo. Ayaw hutda ang pasensya sa Ginoo. Kay dili gid ba gusto sa Ginoo mga igala nga masakit ta. Dili gid ba gusto sa Ginoo mga igala bano nga kita mga igsoon magantos ta. Dili gid ba gusto sa Ginoo mga igala bano nga ang uban nga mga tao maimperno sila. Busa kung kita may gala ginaistoryahan sa Ginoo, importante paminawon nato siya ug dawato nato nga seryoso ang iyahang pulong. Kung gitawagan ka sa Ginoo sa paghinulsol nga seryoso. Dili ka nang pakaurin-ingnon mga igsoon nga ikaw may gala nagbago ka na. Amen. Daghan sa mga Kristohanon moanigaltar mga igsoon. No?
Unya, abi nato naghinulsol na. Pero di ay mga igsoon, kung tanawon nimo ilang kinabuhi sa gawas, maura gihapon nga mga binuhatan. Amen. So kana mga yunana may higala, ang tawag na sa Biblia is hypocrisy. Dili na siya maayo mga higala. Kung kita istoryahan sa Ginoo, kung kita warningan sa iyang pulong, kung kita gibadlong ta gisaway ta sa atong mga sala, ang but pasabutan na giingnan ta sa Ginoo pag hinulsol. Pag hinulsol na. Ayaw, pabutan nga maaptan ka sa imong oras. Amen. Kay ang Ginoo pag muabot ang silot, di gina niya mga igsoon pugngan. Ug wa kay mahimo mahigala, dili ka makalayas sa pagsilot sa Ginoo. You know, daghang mga Kristiyano kami nga no, pabungol-bungol lang. Daghang mga Kristiyano kami nga, wa nila ginatagad ang pulong sa Ginoo. Abi nila may ngala, joke-joke lang. Abi nila may ngala nga, istorya-istorya lang ni. Kaning preaching, kaning muani sila simbahan, makadungog sila sa pulong sa Dios. Abi nila may ngala nga, ay ni gumana ni, wala na ni. So balik ko sa akong normal nga mga binuhatan. Padayon ko gyapon ko sa akong bisyo, padayon gyapon ko sa paginong, padayon gyapon ko ani. Padayon gyapon ko aning daotan nga pakigrelasyon. Padayon gyapon ko sa paghubog-hubog, padayon gyapon. Wa kay balo kaning pag-ani ni magsimbang yun, nakadungog kay nani nga mensay, gi-warning nga naka sa Ginoo kay but pasabutan na hapit nakakasiguhon sa Ginoo. Amen. Kung sa paminawa ninyo igsoon, ayaw ninyo ibaliwala ang mga warnings sa Ginoo. Ayaw ninyo ibaliwala ang iyang invitation. God is calling you to something today. Basin sa kaluwasan. Basin may sa paghinulsol. Basin gusto sa Ginoo may nga mubalik na kasaya. Kaya nga naman, basin hinahinay lang, nagpalayo na kasaya. And God sees your condition because He sees your heart. Amen. Basin sa uban nga mga tao, sa atubangan sa mga tao may abi nila nga okay lang ka. But spiritually speaking, mga igsoon, you are in trouble na diay. Amen. Naaday kay problema. Naaday kay silent problem mga igala diya sa imong kinabuhi. Naaday mga igala kaning worldliness, naaday carnality mga igala diya sa imong kinabuhi karon. Amen. Kaya balo ba mo, kung atong hisgutan ni mga tao may galang nga nasa impyerno karon, dili beta na sila may galang na impyerno, tungod kay wala sila kadungog sa pulong sa Dios. Kaya balo ba mo, ang kadaghanan ng mga tao nga nasa impyerno karon, na sila sa impyerno karon tungod kay ilahang gipakawalay bili ang pulong sa Ginoo. Kailan na dunggan. Tanawan ninyo itong dato nga tao may galang. Dili ka mga igsoon nga gipadala si Lazarus dito sa iyang balay? Ang tuyo ni Lazarus pagkaon lang. Pero may galawata kay balo basin si Lazarus naghisgot atong dato nga to, may tungod sa Ginoo, pero tungod mga galano sa iyang kadato, wa niya may galagitagad ang katong mensahe nga gipaabot si Lazarus sa iya. Hangtod naabtan siya sa iyang oras. Amen. Daghang mga tao na impyerno dili tungod kay wa sila kadungog, na impyerno sila tungkay sa diha nakadungog sila ilahang gipakawalay bili ang pulong sa Ginoo. O basin ikaw, luwas na ka, Kristohano na ka. Yes, saved ako, gikan sa impyerno. Igala paminaw. Ha? Paminaw. Bisag luwas na kami igala na ikabubuton ng Ginoo para sa imuha diri sa yuta. Ikaw yung suga, ikaw yung kahayag, ikaw yung messenger, ikaw yung ambassador may igala, ikaw yung representative diri, ikaw yung asin diri sa kalibutan mga igsoon. Ikaw yung servant mga higala. God is expecting you to walk in His will. God is expecting you to walk in His path. God is expecting you mga higala to walk in His word. God is expecting you to walk in the light. Amen. Unya ikaw may higala, nagpakasala ka. Nagpasaway ka, nagpabadlong ka, nagbuhat ka may higala og mga butang nga sukwahi sa iyang plano kabubuton para sa imuha. You are disobeying His will.
And now may gala ang Diyos sa pungot sa imuha. Dili ka na akong kabubuton para sa imuha. Dili ka na ang gusto na ako para sa imuha. I want you to walk in the light. Kay gusto ko muluwas ang mga tao. Nganong diya man ka naglakaw? Nganong yun na may imong binuhatan? Nganong yun na naman ang imuhang lifestyle nimo? Badlungon ka sa Ginoo na may galam. Unya mo simba ta. Mawali sa pastor. Uy, ako na. Igsoon, ikaw yun na. Ikaw ang ginaistoryahan sa Ginoo na. Giwarningan ka sa Ginoo. Nga naman mga igala, God hates sin. And dili siya gusto ang iyang mga katawhan maglakaw sa sala. So mapungot ang Ginoo, kita maglagot kami ato kay nagsigibuhat nga dautan. Di ba maglagot ka? Ingon anak po ng Ginoo. Anak po kaniya. Naka di sa kalibutan. Gibilin ka niya. Ikaw yung suga. Ikaw yung messenger. Ikaw yung servant. Ikaw may galayang yung asin. Paminaw mo. Unya, naglakaw ka sa angit-ngit. Nagpasaway ka, nagpabadlong ka, has sa mga unbeliever, nakasaway sa himuha. Naglagot ang Ginoo sa himuha. And now, gitagaan ka invitation sa Ginoo. Gitawagan ka sa Ginoo. Pag ginulsula na sala na, undangan na, undangan na, undangan na. Amen. Or else, kung sa ni Kristo, Revelation chapter number 2, I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place. Di ba kanana sa Biblia? Busa kita kung musimba tanya makadunot ta pulong sa Ginoo na paminawo na to, tagdo na to, dili na to ipakawalay bili ang pulong nga ato ang nadunggan diri sa simbahan. Dili kay diri lang ta maayo, dili lang ta mura kunuhay, naminaw, garespeto, gatahod sa pulong sa Ginoo, gahambol kunuhay, anhi sa altar, ampo. Unya pag-abote dito, uyab-uyab day kan believer day. Dito day mga bishop, sugal day gyapon. Sa gawas day maora day gyapon di may istoryaha di ay. Kasayaw-sayaw gyapon. Gainom-inom gyapon. Gadroga gyapon. Kapinigarilyo gyapon. Kasabong gyapon. Hello. Dili ka na mo itingwa sa Ginoo may gala. Paminaw, na ay consequence. Pag dili nimo seryosohon og dawat ang tingog sa Ginoo. Number 4, second to the last point dato. Naay usa ka tawo diri ning abot ning appeal sa wedding. But not in God's way. Number 4, point number 4 ta. One man came but not God's way. Tanawon niyo ba diha mga igala sa bersikulo 11. The Bible says, and when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he saith unto him, friend, higala, how giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala nagsulob sa bisti pangkasal, ug siya wala nakatingog. 13. Unya mingon ang hari ngadto sa mga sulugon. Gapusa siya sa kamotog tiil ug dada siya sa halayo ug itambog siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Dito may paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Abi ko ba ang tanan nga tao dili gi-invite sa Ginoo kay katong mga gipangibitar niya wa man ning tambong. Nya karon na may ni apil sa kasal. Unya may gala gipagapos sa Ginoo unya gilabay niya dito sa kangitngit mga igsoon. There shall be wailing and gnashing of teeth. Ngano man? Abi ko ba invite na tanan? Kay balo ba mo nga ano mga igalang gikuan siya, gitambog siya? For this reason may gala, he came not in God's way. Adunay ni adto pero sayop mga igalang yang paagi mga igala sa pag-apilo kasal. Now kana nagtudlo mga igsoon, kung ato na siyang i-relate sa ato abanong spiritual life, kung atong hisgutan ang kaluwasan, dili mga igsoon ego ang kaning muadto lang tagsimbahan para kita mga igala malangit ta. Dilibot pasabot nga kasimba ka, kasi simba may gala, malangit na ka. Ang imong pagsigsimba dili na makaluwas sa imo. Buot pasabot na may gala nga dili igo ang relihiyon para ang tao makasulod sa langit.
kinahanglan ni apil sila kasal, pero pagkabit mo kasal lahi ang ilang pamagi kay ilang pamagi dili pamagi sa Ginoo. Kung gusto ta may gala dawaton may gala sa Ginoo, kung gusto ta nga makapuyo dito sa gingharian may gala sa tuang Ginoo nato mga igsoon, importante nga sundon nato ang katong pamaagi sa Ginoo sa kasal. Magsulog tag uniforme. Sama ato niyang gihatag nga instruction. Dili ta magbuot-buot. Amen. Kung usa yang gingon may gala nga unsa tawag na di ka ng color code sa kasal. Kung sa gingon sa Ginoo nga motive, mao to'y dapat sulubon nimo. Amen. Kinahanglan aron malangit ta, kinahanglan sundon nato ang paagi sa Dios sa kaluwasan. Ang wedding garment naghulagway na sa pagkamatarong ni Kristo. Subot pasabot nga dili ka makasulod sa langit may gala, no? Dala ang imo ang kaugalingong pagkamatarong. Amen. Dapat sulubon nimo ang pagkamatarong ni Kristo. Kaya ang pagkamatarong ni Kristo mato'y igo para sa kasal. Amen. Mao siya may gala ang dawaton sa Ginoo. Amen. The Bible says, Isaiah 64 verse number 6, nga kini mga pagkamatarong na tumigala sama lang sa usa ka trapo. Amen. But we are all as an unclean thing. Kita sama ta sa kaning hugaw nga butang. Ug ang tanan nato mga pagkamaayo, pagkamatarong are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Amen. Sabta niyo? So ang kaning wedding garment naghulagway sa pagamatarong ni Kristo. Naghulagway ni sa kaluwasan, pinaagi sa grasya ug dili sa buhat. So kung ang tao magsalig sa iya mga binuhatan, mga igsoon, di gyud na siya malangit. Amen. Higala tinuod bagyod nga imong gisaligan niya sa imong kinabuhi ang grasya sa Dios. Basing kasalig ka pa sa imong buhat may gala. Wa problema mga igsoon kani magbuhat ng mga maayo. Pero dili ka na ang pamaagi sa Ginoo pa aron maluwas ta. The Bible says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Pinaagi sa grasya. Mao nay dapat nga garment nga sulubon sa tao. Dili may gala ang iyang mga maayong buhat. Dili mga igsoon na yung relihiyon. Dili yung pagkamatarong. Kundi ang pagkamatarong ni Kristo, ang grasya sa Diyos. Amen. Ug ang iyang pagtuo, pagsalig kay Kristo, isip iyang personal nga Ginoo ug manluluwas. Igsoon, bisag unsa pa kabuutan ng tao, kung walay Kristo, di gihapon malangit. Amen. You know what? God doesn't care unsa kabuutan ng tao. Nay mga tao nga nakita nato na ilhan nato may ilang mga buutan kayo. Unya usay kita ba no? Usay ba kita makalimot ta ba sa doktrina? Mga igsoon nga ang kani mga binuhatan dili day makaluwas ato. Usay mo ingon ta kani mga taong namatay nga bitaw no langit ta siya kay buutan na siya. Nakalimot ka unsa ba yan? Tinuod bagyo na ang imong faith na kay Kristo, imong faith nasa imong mga buhat. Naay lalaki diri ningapil og kasal. Pero wala nagsuot o atong motif nila atong wedding garment. Natingala ang hari. Giduol sa hari. Punta sa hari, gipunta na sa hari. Ngano man ni ani kadiri wala ka gasuot og kanang kuan. Bisti nga pangkasal. And the Bible says he was speechless. But pasabot ana may gala pag moabot na nga hukman sa Ginoo ang tanang mga tao. No matter unsa may gala isulti sa mga tao, pag ang Ginoo moingon na sa ila mga gala, di good makaistorya ang tao. All mouth will be shut and all will become guilty before God. Amen. Ang dawaton sa Dios ang kanang pagtuo diha sa iyang anak. Kaya ang kaluwasan by grace through faith. Dili by works. Dili by religion. Amen. By grace. Number 5 ang katapusan. Kay balo ba mo unsang pinakadako nga sala? Higala paminaw, ang pinakadako nga sala dili ang kanang pagpangawat. Dili ang pagbisyo.
dili ang immoralidad. Ang pinakadakong sala nga mahimo sa tao ang kanang ibaliwala niya si Jesucristo. Mao na pinakadako nga sala. Si Jesus kung inyong tanawon, kinsa man si Jesucristo, siya ang anak sa Dios. Siya ang regalo gikan sa langit. Siya ang bugtong manluluwas. And the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. 1 John chapter 5 verse number 20 tells us, mahigala nga si Kristo ang kinabuhing dayon. 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come, si Kristo man na, and hath given us an understanding that we may know Him that is true. O kita anaa diya sa iya nga nada sa kamaturan, even in His Son Jesus Christ. And the Bible says, this is the true God and eternal life. Amen. Si Kristo ang tinuod nga Dios o ang kinabuhing dayon. Hila, apart from Christ, may gala, wala na eternal life. Amen. Siya ang kinabuhi. Nag-ingon siya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Mo na mga higalan, ingon ng Bible, 1 John chapter 5 verse number 11. 1 John chapter 5 in verse number 11. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Kinsay tao na ninguha og kinabuhing dayon sa langit, may ang kana nga kinabuhi ana sa iyang anak. Wala sa tao, wala sa reliyon. Ana sa iyang anak. Amen. Si Kristo ang susi para sa eternal life. Verse 12, the Bible says, verse 12, He that hath the Son hath life. Kung ang tao ana siya Kristo sa iyang kinabuhi, aduna siya kinabuhi. Pero ang tao may gala, nga way Kristo da sa iyang kinabuhi, walay anak sa Dios sa iyang kinabuhi, hath not life. Importante may gala, sa dili pa ka, paminaw, sa dili pa ka kwaon sa Ginoo, saligan na nimo si Jesucristo. Sulupay ang pagkamatarong, dawata siya isip imong personal nga Ginoong manluluwas. Aron inigabot nimo dito sa langit may gala, dawaton ka sa Dios Amahan. Dawaton ka sa makagagahom sa tanan. Amen. Dili kanya may gala ipagawas. Because salvation is by faith, not by works. Salvation is by grace, not by religion. Amen. 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. Last verse, the Bible says, 2 Corinthians chapter 6 and verse number 2, for He saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee, or have I helped thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Pabina, ang pulong sa Diyos na yun, behold, now is the accepted time. Karon ang panahon, dawaton ninyo may galang. Dawaton ninyo si Kristo. Dawatan ninyo invitation may galang sa Ginoo. Dawatan ninyo ang panawagan sa Ginoo. Dawatan ninyo iyang pulong. Ayaw i-reject. Kay ang adlaw sa kaluwasan, dili ugma, dili sunod simana. Dili sunod tuig. But God said, now is the day of salvation. Kana ang giingon mga igala sa ato ang Ginoo. So conclusion ta. Mga igsoon, unsa imong tubag karon? Unsa imong tubag? Giandam na sa Ginoo ang tanan. Ready na ang panihapon. Luto na ang mga sudan. Gi-invite ka. Nadunggan nimo, dadawat nimo ang invitation sa Ginoo karon. Ang pangutana, unsa imong tubag? Magpabungol-bungol pa bagyapon ka? Amen. Kung ikaw bisita ka karon nya, wala ka pay relasyon sa Ginoo, unsa man imong tubag karon? Kung ikaw Kristohano na ka, unya naglakaw ka sa sala, unsa man pabungol-bungol gyapon mo? Magpadayon gyapon mo anang ka-worldly ninyo. Magpadayon gyapon mo anang dautan nyo nga pakigrelasyon. Hello? Gitawag ka sa Ginoo karon. Now is the time to repent. Pag hinulso na ala. Kaya waka na ako giluwas para maging unana ka. You know what? Paminaw mo may gala. Grace did not give us the license to sin.
Dilibot pasabot giluwas ka sa Ginoo sa grasya, hala, magpatuyang na lang ka sa imong mga binuhatan. Ang grasya wa naghatag sa tuwag lisensya may ala para magbuhat ng mga sala, magpatuyang ta sa tuwang unod, sa tuwang kaibog. Amen? Ayaw nyo gamitan ang grasya para ikaw magbuhat kag sala. Kung sa may mong tubag ka ron. Pareha ba kasauban nga busy? Pareha ba kasauban nga naanad na sa pulong sa Diyos? Pareha ba kasauban nga naglangan? Pareha ba kasauban nga nagingon? Sa sunod na lang. Sa sunod na lang. Huwag ako natagbaw ng sala na ako. Sa sunod na lang. Huwag ako natagbaw. Kulang ka. Unya na Lord. Maginulso lagi ko pero sa sunod na. Sa sunod na. What if kung wa na'y sunod? Boast not thyself of tomorrow, For thou knowest not what a day may bring forth. kita hilig kita. Lord, sa sunod na. Sa sunod na kumundang o ginom. Sa sunod na ako ni undangan na pagpanigarilyo kay di pa man gyud ako makaya, Lord. Sa sunod na ako ni bulagan, Lord. Kaning unbeliever, Lord. Magpatuyang sa ako. Sa sunod na kumundang text-text o kaning mga unbeliever, Lord. Sa sunod na. Sa sunod na. Sa sunod na lang. Sa sunod na ako ni undangan ako ang pagsugal. Kaya wapa ko natagbaw, wapa ko nadato. Sa sunod na. Sa sunod na. Remember this, we are not promised of tomorrow. Sikag sultig sunod na. Nadungga na nimo ang pulong sa Diyos. Muli ka, ibaliwala lang nimo ning mensahe, magpadayon gyapon ka ng sala nimo. Lagot ka sa Ginoo. Kay kakita gyud ang Ginoo sa imong mga lihok o binuhatan. Amen. Ayaw niya ipakawalay bili ang pulong sa Ginoo. Because God is not playing with us. God is not joking at us. He's very serious when He gave us His word. Naminaw ba ta mga igsoon? Ayaw mo sultik sa sunod na. Kaya ang sunod base na mahimo nang wala na. Ayaw himuha nga walay bili ang butang nga gibayran sa Dios. Ayaw himuha nga walay bili ang butang nga gibayran sa Dios ug mao na ang dugo sa iyang anak. Na-realize niyo na mga igsoon? Dugo na sa Ginoo. Gibayran niya imo ang sala. Pinagi sa dugo ni Kristo, iyang kinabuhi, gihatag niya in replacement sa imo ang sala. May baliwala lang nimo na. Magpadayon gyapon kag paglakaw sa sala. Magpadayon gyapon kag lakaw sa kangit-ngit. Wa man lang nimo gi-appreciate ang sacrifice, ang gugma ug ang salvation sa Ginoo. Ha? Na-inlove jud ka ng sala. Amen. Mingon ang Ginoo sa tuwa. Sige. Kung imong ibaliwala, ang ako ang tingog at ubanga ang consequence anang desisyon nimo, anang binuhatan nimo. Amen. Ayaw jud baliwala ang pulong sa Dios. Ayaw jud og ingon nga wala ra. Wala ra, wala epekto. Ha, di ba yan no? Kailay ba ako mga young people ba? Mga kauban ako sa tumbatanon pa ko. Nanguyab og unbeliever. Ingon na anak kasagaran nila mga term nila. Wala epekto sa kwa. Okay ra. Ha? Apil sila giyot ka, kadungog sila, giwalihan sila mga igsoon, yan na. Wa man mina o. Wa epek. Muyon sila, wala effect. Wala bitaw effect mga igsoon. Kaya balo mo kadaghanan sila may nga daot ang kinabuhi. Amen. Kana mo ingon ta ba nga wala epekto. Pabungol-bungol ta ba?
Wala na to gi-reject ang pulong sa Ginoo openly, pero gi-reject na to silently. Gi-reject na to diri sa tong kasing-kasing. Amen. Igsoon, ayaw ninyo ipakawalay bili. Ayaw mo gingon nga wala ra, kay basin maunay kamahayan nimo sa imong entire life. Naibutang nga pag maguba na di na gyud mabalik. Kay balo pa mana? Tagay ko yung example. Unsay butang nga di na mabalik kanang baso pag mabuak na di na mo balik igsoon. Ikaw mo sama ka sa baso. Pagka nang imong kinabuhi, abta na sa oras mga igala, kay ikaw galangan-langan ka sa paghinulsol sa imong sala nimo. Gihugasan na ka sa dugo ni Kristo, gilimpyuhan na kaniya, limpyo na unta ka, maayo na unta imong kinabuhi, maayo na unta imong paglakaw nimo. Nya karon mga igala, kay ning balik na pud ka na imo ang pagka. Hello. Igala paminaw. Paminaw, mga kardero ta, dita mga baboy. Mga karnero ta, dili ta mga baboy. Nadunggan ninyo ang pulong sa Ginoo? Mga karnero ta, dili ta mga baboy. Ngano ang uban nga Kristohanon murag baboy? Gilimpyuhan na, gihugasan na sa dugo ni Kristo. Giligo na. Limpyo na. Pero maglapok-lapok yapon. Mubalik na po sa lapok, mubalik na po sa ugaw. Ang pagkaon nga gisuka, kauno na pud balik. Murag iro. Amen. Dili tayo nga na dapat igsoon. Walk in the light, stay pure. Walk in the light and stay pure. Amen. Dawata ang pulong sa Diyos. Dawata ang Ginoo. Himuha siyang hari. Siya ang himuang pangulo sa imuang kinabuhi. Amen. Karong buntag mga higala, I believe, nadunggan ninyo ang pulong sa Ginoo. Nag-invite ang hari. Seryoso ang iyang invitation. Ang problema, people make light of it for many reasons. Sa atong gibasa, busy sila sa mga temporaryo nga butang. Ang uban, naanad na sa mensahe. Mao na, may galaba no, kay naanad na, murag wa na epekto. So, inigawas nila sa simbahan, iniguman nilag simba, iniguman nilag paminaw sa pulong sa Ginoo. Unsay butang, nga ilahang ikakiligan dira sa gawas, dawato nila bisag sala. Bisag dili maayo. Bisag makadaot. Hello? Mukling sila to, dawato nila, mao'y kalingawan nila, mao'y embrace nila, mao'y dula-dulaan nila, dula-dulaan nilang sala. Unya musimba sila pagka Domingo, warningan na po sila sa Ginoo. Ibaliwala na po nila ang pulong sa Dios kay nga naman nalingaw sila text, nalingaw sila chat ang unbeliever, nalingaw sila ng inom-inom, nalingaw sila ng mga dautan nga barkada, nalingaw sila ng mga bisyo-bisyo da, nalingaw sila sugal-sugal, nalingaw sila na ilang unbeliever nga gipanguyaban nila o ilang gisugot nila, nalingaw sila, nagdula-dula sila sala, nagsimba na po Domingo, giing na po sila sa Ginoo, gitaga na po sila warning, gi-invite na po sila sa Ginoo nga maghinulsol. Ay, ignore gyapon pag magsimba. Ning balik na yapon dito. Sugal gyapon, padayon sa uyab nga unbeliever. Hala, chat gyapon mga igala, nangitag prospect dira sa Facebook. Unsa pa na may sayaw-sayaw, barkada, unsa pa na mga kalingawan nila nga mga dautan diya sa gawas. Ang tun moabot ang adlaw, kasiguhon ka sa Ginoo. Because, number 3, making light of God's word has consequences. The Bible says, verse 7, God destroyed them. Amen. Number 4 is a picture of salvation. Nayo sa katao, ningadto sa kasal, ningapil kasal, but not God's way. So kung muadto tao kaning kasal, aron makasulod tag salaan sa langit, kinahanglan sa pamaagi sa Ginoo. Ang dalan padulong sa langit si Hesukristo. Amen. Dili atong pagamatarong. The greatest sin is making light of Jesus. Hinumdumin ninyo. Ha? Ang pinakadako nga sala is to neglect the great salvation.
Dili dapat i-reject si Kristo. Pag i-reject nimo may gala, dako nga butang mawala sa imuha. Ikaw nga Kristohano, nana si Kristo sa imong kinabuhi. Gipapuyo nimo si Kristo sa imong kinabuhi ug karon ang imong lawas templo na sa Dios. Naglakaw ka diha sa sala, giingnan ka sa Ginoo. Ayaw na pagkuandra, ayaw na pagbuhatan na. Ayaw hugawin mong kinabuhi. Gibayaran ako na ang imong kinabuhi. Gibayaran ako na ang imong sala nimo. Pinagis akong dugo na ako. Ayaw hugawi. Pero i-reject nimo si Kristo nga naa diha sa imuha, paminaw na ay konsekwensya na. Amen. Kristohanon, magtarong ta. Ditang pasaway. Philippians chapter 2 verse 15, last verse. Philippians chapter 2 verse 15. The Bible says, Philippians chapter 2 in verse number 15. Ngayon ang Bible, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Yung sa Bible, aron kamo mahimong dili sa lawayon, ug dili sadaan, mga anak sa Dios, dili badlungon, diha sa taliwala, sa hiwi, ug baliko nga nasod. Amen. Dili badlungon! Amen. Tarong ta. Kay gipiyalan ta sa Ginoo sa iyang mensahe para sa mga tao diri sa kalibutan. We are the light of the world. Amen. Duka to mga ulipyong to mga mata. Let's bow our heads and close our eyes. Karong buntag mga igsoon, no? Karong buntag gitagaan ta sa Ginoo opportunity. Pero naa sa imuha ang decision. Nadunggan mo gyud nimo mahigala ang tingog sa Ginoo. Nadunggan mo gyud nimo ang pulong sa Dios. Nadunggan mo gyud nimo mahigala ang iyang panawagan karon. Gihinanta sa pulong sa Dios, ayaw ibaliwala ang iyahang pulong. Kay kani mga tao sa atong gibasa in Matthew chapter number 22, the Bible says, but they made light of it and went their ways. Wala nila gitagaan o pagtagad ang invitation sa hari. Maybe you are here this morning and I'm sure ikaw mahigala, gitawagan ka sa Ginoo sa usa ka butang. Basin gitawagan ka sa Ginoo para sa iyang kaluwasan. Basin gitawagan ka sa Ginoo basin gitawagan ka sa Ginoo mga higala nga magbago sa imong kinabuhi. Kay basin ka na imong kinabuhi karon baliko na, dili na tarong. Basin na kay mga kabuang nga ginabuhat diya sa iyang atubangan. Ug ang Dios na kay balong nakakita na. Ang Dios aware na. Di nato mailan ang Ginoo. Di ta kalikay mga higala sa Ginoo. Di ta kaikyas sa iyang mga mata. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Basin ikaw mahigala gitagag mensahe sa Ginoo karon. Basin ikaw giwarningan na ka sa Ginoo karon. Basin ikaw mahigala gitawagan na ka sa Ginoo karon mahigala nga maginolsol ka. Or basin gihinan ka sa Ginoo karon undangan na. Unsa ka na mahigala nga butang ang ipaundang sa Ginoo sa imuha. Basig na ibutang ba nga ipaundang sa Ginoo sa imo igsoon? Basin. Kay ikaw ra ang nakaibalo sa imong mga ginabuhat diya sa gawas. Gawas diri sa simbahan. Gawas sa imong pamilya. Gawas sa imong mga kaigsuonan diri sa simbahan. Ikaw ray nakaibalo unsa nay mga ginabuhat nimo sa tago. Karon giingnan ka sa Ginoo, undangan na. Undangan na. Kay kung dili nimo na undangon, sama sa gingon sa Dios sa iyang pulong, I will destroy you. Gingon sa Ginoo Revelation chapter 2, I will remove thy candlestick out of his place. Dili nato pabuton nga moabot ta sa ingon ana nga punto sa atong kinabuhi. Kaya abi niyo may galam, masakit na kung kita bunalan na sa Ginoo. Magtarong ta. Kay
Kini ato ang responsibilidad diri sa kalibutan, kining tahas nato diri sa kalibutan mga higala paminaw, dili ni siya gaan. Bugat ni. Bugat ni. Dako kayo ni. Suga ta, paglaom ta sa mga tao nga naa diri sa kalibutan. Moingon ta si Kristo may paglaom. Si Kristo ang greatest hope, pero kita ang gibilin niya nga mga suga diri sa kalibutan. Ang pangutana, nag-unsa man ka sa imong paglakaw samtang naa ka diri sa kalibutan. Father in heaven, please move the invitation. Bring conviction, Lord, in every hearts this morning. Speak, Lord, to your people and even to our visitors today. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan palihog. Karong buntag may gala, let's take the time to make business with God. Ang Diyos may gala, kay balo na siya sa imong mga binuhatan, oy. Kay balo na siya sa imong mga lihok. Kay balo siya unsa na mga tinago nimo igsoon. Kay balo siya walay natago sa Ginoo. Why matago sa Ginoo? Nakita niya ang tanan. Mao siguro ning rason ay na siya mensahe ngayon ani karon. Kay base kani nga mensahe para ni sa imuha. Base na ay mga binuhatan nimo diha sa gawas igsoon nga ikaw ra gyud ang nakaibalo. Pero ang Ginoo nakakita siya. Di ta pwede makaingon nga wa ta kaibalo ang Ginoo. Kay naman siya ingon ani nga mensahe gihatag para sa atong tanan. Maybe you are the one, ikaw ang ginamin sa Ginoo karong buntag. God is giving you a warning and now He is calling you to repentance. Basin ikaw nagsimba diri karon, bisita ka nya wala ka pay relasyon sa Ginoo. Maybe kani nga mensahe para ni siya sa imo. God is giving you an invitation. Kung gusto ka maka-appeal sa kasal, gusto ka makapuyo sa langit, sunda ang iyang pamaagi. Si Kristo ang dalan padulong sa langit, dili ang atong mga binuhatan. Kay ang kaluwasan pinaagi sa grasya, dili pinaagi sa atong mga buhat. Basin wa ka pay Kristo, wa ka pay relasyon, dawata siya. I-reject ang imong belief nga ang imong mga binuhatan makaluwas sa imo. Dili na mo'y makaluwas sa imo. Mga maayo na nga mga butang, mga maayo na nga mga buhat, pero dili na mo'y makaluwas nimo. Ang makaluwas nimo mao si Kristo. Buta sa butana, siya dapat ang imong saligan para sa imong kalag. So karon mga higala, kung unsa may mga personal issue niyo dira, unsa may mga tinago ninyo dira nga mga binuhatan, ang Dios rin na kay balog yun ana, ug ikaw kay balog pug ana. Wa kay natago sa Ginoo. Piingnan ka, gistoryahan ka sa Ginoo karon, and now He's calling you to repentance. If you want to come to the altar and pray, ani diri, pwede ka magampo mga higala. Basin na ikaw ra gyud na nahibalong. And we're not just talking ani mga dagkong mga sala, mga bugat nga mga sala, bisan kani mga gagmay nga mga tinago nato nga di maayo igsoon sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna. Bisan dira lang sa atong gadget nato, no, sa atong cellphone nato. Pwede ta makasala diha. Pwede na mga higala, mao'y mahimong litag sa tuang kaaway. Bisag dira sa TV. Bisag mahigala diha sa atuang ginadtuan nato. Sa dalan natay makita. Basig natay ginadawat nga sala. Basig natay mga tinago nga sala. Ang Dios nakaibaluan na, ang Dios nakakita na, and God is dealing with you on that sin. Dili siya gusto maglakaw ka, ana, magbuhat ka ng mga butangan na. Ngano man, makadaot siya. Makadaot siya sa imong kinabuhi. Makadaot siya sa pangalan sa Ginoo. Makadaot siya sa dungog sa Ginoo.
magampo